sabi sa 23, nang dumating si Jesus, yung tatay, nag-ask po siya, nagtanong siya kay Jesus, tapos gusto niyang may gagawin si Jesus sa kanya. Sabi niya, kung dari sa 22, makapila na gintinguaan sa malawat ng Espiritu, mapatyon siya, paagi sa paglaboy siya sa kalayo. You see, in verse 22, gusto ng demonyo na patayin itong batang to. Pagkatapos, ihahagi siya sa kalayo, or di kaya manunod sa ibig. Yun ang gusto ng demon sa batang to. So, ganun nagsiling ang tatay, kauluwi, kabuligi kami kung makasarang ka. May aragi kita nga mark, may marka ka. Amo ning imo brand. Alright? Amo ning imo brand. So, one brand of a Christian, if you click this brand of a Christian, it's not only the application, ang effect yun. Faith is like, when you pray to God, siya yung sasakyan ang pagtuo, papunta sa langit. Bakit ka mo? Hindi po natin alam kung saan ang Diyos, di ba? Hindi rin natin siya maaabot through our power. Wala pang eroplano or rocket na makapunta sa langit. Hindi natin alam ang Diyos. So, ang pagtuo, ang faith, yan ang binigay ng Diyos. Amen. At yan ay para sa lahat po. Amen. Hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang po sa mga mahihirap. Ang faith ay kahit hindi ka nakapag-aral, bibigyan ka ng Diyos, ang tawag niyan, a measure of faith. Amen. Merong mga malalaking faith, merong mga maliliit. Walang problema. What is important is na meron ka talagang pananampalataya sa Panginoon. Ang tinatawag na faith dito ay hindi yung naniwala ka lang. Kung hindi yung buhay na pagtuo. Yung alam mo na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, pero you believe that God is in heaven and that He is alive and that He is true. Yun. Na kahit anong mangyari sa mundong to, alam mo na ang Panginoon ay palagi gumagabay, tumutulong, hindi lang sa oras ng kasiyahan, kundi lalo na doon sa may mga problema po tayo. Bakit faith ang 1 minute or 2 minutes, nangisay ka na dyan, lahat tayo ang mamatay. Pag walang hangin. Pero hindi natin nakikita ang hangin. The same with God. Hindi po natin siya makikita. Malayo-malayo, but by faith, we can immediately, instantly connect to the Lord. Yan ang hindi niya kinuha kay Adan kay Eva. Nangahulog sila sa kasalanan. Iniwan niya yung capacity ng tao to connect with Him. Kumbaga sa cellphone, parang SIM card. Hindi ka makakonect sa network pag wala kang SIM. Alright? Kahit anong kagara at ano kabago yung cellphone mo, pag walang SIM card yan na Smart or Globe or TNT, hindi ka makakonect sa network at the same time, hindi ka makakonect to one another. So, ayun din po ang ginatawag na pagtuo. But there are 4 elements that I want to talk to you. Bakit importante ang pagtuo? Number 1, faith is transformative. It has transformative power. Mr. Operator, 6 feet below the ground ako. So, there is transformation. Merong pagbabago. Amen. Di ba? So, ano bang pagbabago ng Lord sa buhay niyo? Meron ka bang masasabi sa Panginoon na my life changed? Kasi, ikaw, wala mo lang. Anong need mo? Nagadiman siya sa imo ka, Adam. Nagadiman siya sa imo choice. Ano bang choice mo? Mayara kita naman napapili kung isa na para sa kalibutan, para sa iba. Ginauna natin kung isa mga nakikita natin. Ginauna natin kung isa anong nagtibida. Pero baliskan sa Bible. Ang ginapauna sa Diyos ang hindi mo na nakikita. Sino ba yun? Ang Diyos po. Ang Diyos mo at Diyos ko. Pwede ba ibayaw ni mo yung kamot? Hallelujah! Lord, may siling tao, help me. Give me faith. Bigyan mo ko ng pananampalataya, Panginoon. Amen. Kung saan ka man ang galing, ano man ang sitwasyon ng inyong mga pamilya, you need faith. And that faith will become stronger. It will grow. Sabi ng Lord, sige, I will give you faith that can move mountains. Bigyan kita ng pagtuo.
na pwede siyang gumalaw ng bukid. Pwede siyang magbigay ng importante na mga bagay na hindi mo pa nga inaasam at hindi mo pa na panugdog sa iyong mga mabuti. Ano pala? Start doing it. Kabalo-kabala nga, it's not prayer that hindi po panalangin ang nagpapagaling ng tao. Ang pagtuo, ang mga nagatulod sa tao na mag-pray. Faith moves people to pray. So, what comes first? Yung una, ang pagtuo, pagsalig sa Diyos. Kami ni Pastor Galias, wala kami siyang ano sa inyo, i-promise. Pareho man lang kita na nagatuo sa kay Jesus. Pero nung hambal ni Jesus, I will never leave you, nor forsake you. Anong need mo? Partner in life, money, education, success, mayong mga pamilya, mayong mga relasyon. You need God, friend. Kinanglan mo ang Diyos. He is good God. He is a very loving God. Sabi niya, meron bang ama na kung ang kanyang anak ay mag-as ng tinapay, bibigyan niya ng ahas? O bibigyan na ng bato? Hindi po. Ibigay sila ng Lord yan, mahal ka ng Diyos. Amen. Let's praise God. Thank you, Father. I pray right now in the name of Jesus that all these people will receive your blessings. Lahat po kami. Hindi mo paglaktawan. One by one. Alam mo, Lord, yung kanilang mga buhay. Kung ano man doon sa kanilang mga isip at sa kanilang mga heart. Mayroon ba dito na gusto mag-pray, na lalapit dito sa harapan so that the Lord will bless you? Pwede kang pumunta. Instead, kagay ng babaeng yun na dinudugo. Sabi niya, puntahan ko siya. I-touch ko yung garment niya. Hawakan ko yung kanyang dress para gumaling ako. Alam mo ba pag pumunta ka dito, parang ini-execute mo, isinabuhay mo, ina-action mo, yung pagtungo. May aras sa inyo subong agad. Kung gusto nyo kunin kay Lord ang mga hinaing, mga gusto nyo sa inyong mga buhay. Hindi ko alam kung ano po ang inyong mga problema ng mga need nyo. But the Lord wants to answer. He wants to melt you here in this place. Andito po si Lord sa hours na to. And He wants you to remember, mahal ka niya. Yes. No. Yes. Yes, Lord. Just give your praise. Sige. Just raise your hand and start asking. Sabihin mo kay Lord, anong need mo? Come on. Sige. Kung hindi mo masasabi in your heart, hindi hambal siya, isugit. 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 Isugit ang need mo. Right now, dito na hindi pa kayo nakatanggap sa Panginoon, sila muna unahin natin. Sa inyo hindi pa tumatanggap, i-pray nyo to.